Good morning po sa inyong lahat. Pakibati po muna ang katabi natin ng good morning. And as we have mentioned sa simula po ng misa, this third Sunday in Ordinary Time, we celebrate the National Bible Sunday, Sunday of the Word of God. Kaya magandang tanungin ko po kayo, be honest, sino sa inyo ang may Biblia sa bahay? Taas ang kamay. Ang mga may Bible, tinatanong ko lang po, hindi po ako mamimigay. Taas lang ho. Ayan. Very good. Next question please. Sino ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Diba? Tataas na sana eh. Araw-araw. Ay, araw-araw pala. You know, I have a friend, sabi niya, naku, Father, punta ka sa bahay, dali-dalaw ka. Tapos tininan ko yung bahay, ang ganda. Sabi ko, asan ang altar mo? Ito, Father, ang ganda ng altar. Asan, may Bible ka ba? Meron, Father, ayun ang Bible ko. Nung ginalaw ko, dumidikit-dikit pa. Alam ko na, alam na this. No? Mukhang hindi ito nagagalaw man lamang. No? Kaya ang ganda ho ng linggong ito para ipaalala sa atin, napakarami na nating nabasa siguro, napakarami nating naririnig araw-araw. Napakaraming salita ang sinasabi sa atin. But every day, do we give time to hear the Word of God? Do we still give time to read the Word of God? Do we still give more time to listen to the Word of God? Kung kani-kanino, kung sino-sino, kung saan-saan. Pero ang salita ng Diyos, ang Biblia, pinakikinggan ba natin? Ang aklat ng buhay, ang aklat ng kaligtasan ay ang salita ng Diyos. The very foundation of our Christian life. Sabi nga ni Pope Benedict, during his time, let us all go back to our basic foundation of faith. And that is the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang pundasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ang salita ng Diyos, ang lumikha sa mundo. Ang salita ng Diyos, ang nagbasbas at nagligtas sa tao. The power of the Word of God. Sa TV Maria, meron kaming programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa isang salita lamang ng Diyos, gagaling ka, mapapatawad ka, lalaya ka, mababago ka. Hindi kung kani-kanino lamang, maraming pwedeng sabihin sa atin ang ibang tao. Tulad ng ganito, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, mukha kang mayaman. Naniniwala ka ba? Pangalawa, sabihin nyo sa katabi ninyo, mukhang bibigyan mo ako. Diba? Maraming pwedeng magsabi sa iyo niyan. Marami ang pwedeng magsalita ng kung ano-ano sa iyo. But at the end of the day, gaano tayo maniniwala at magtitiwala sa kanila? And I am sure many times we have proven sinungaling sila. Hindi totoo ang sinabi niya. Nagbago rin siya. But the Word of God will always be true. Totoo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, bukod sa imbitasyon, bukod sa paalala sa atin na bumalik tayo sa pagbabasa sa Biblia o ng Biblia, bukod sa paalala sa atin na mas hanapin natin sa Biblia ang tama at mabuting gabay sa buhay, sabi ng unang pagbasa natin, tularan din natin si Ezra. Ano ang matututunan natin kay Ezra? Ang kanyang katapangan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa harap ng maraming tao. Remember that when we were baptized, we all receive and share in the mission of Christ as a prophet. Our prophetic mission as Christians is to proclaim the Word of God. Mission ng bawat isa yan, hindi lang ng pare. Lahat tayo.
bilang binyagang Kristiyano, ay may pananagutang ipahayag ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Nahihiya ka bang makita ng iba na may Biblia ka sa bag mo? Na may Biblia ka sa cellphone mo? Na may Bible app ka sa iPhone mo, sa iPad mo? Nahihiya ka bang i-share sa bahay, sa mga katrabaho mo, sa mga kaibigan mo, ang salitang napakinggan mo nung nagsimba ka ng linggo? Bakit kapag kwentong kapintasan, kwentong kamalian, kahirapan ng iba, ang bilis-bilis at madalas nating pag-usapan? That is the reality of life. Pinagpipiestahan pa natin yan. Sineselebrate pa natin yan. Bakit pag tungkol sa bad news, tungkol sa kapintasan, kakulangan, kahinaan, kamalian ng iba, ang bilis nating pag-usapan? Pero kapag tungkol sa tagumpay at kabutihan ng iba, mabilis nating makalimutang pag-usapan. Read the good news. Ito ang ating misyon, kagaya ni Ezra. Huwag kang matakot. Huwag mong ipagdadamot ang salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa iyo. Everything is grace. The Word of God is a grace of God. And the best way to be grateful is to be generous. Share the Word of God. Share the good news. Kaya nga ano ang turo sa atin ni Pablo sa ikalawang pagbasa natin? Huwag natin ihihiwalay ang sarili natin sa iba. Huwag natin pabayaan ang bawat isa. We are all one body of Christ. And the Word of God must unite us. Never magsasalita ang Diyos ng kasinungalingan, ng kasamaan. Never siyang magsasalita ng anumang ikapapahamak natin, ng anumang ikasisira ng pamilya natin. Kaya alam niyo ho, kapag nagiging madalas na tayong magsinungaling, mamintas, magmura, hindi nadadaan sa mumog yan at sipilyo. You read the Word of God again. Hayaan mong baguhin ang salita ng Diyos ang bibig mo. At lumabas lamang dyan ang salita ng katotohanan, ang salita ng kabutihan, ang salita ng pag-ibig. Read the Bible. Listen to the Word of God. Speak the language of Jesus. Kaya nga ang ganda ng ebanghelyo natin. May mga pagkakataon talaga, aminin natin, nakakahiya eh. Natatakot ako, Father, baka mahusgahan ako. Baka akala ko sino ako nagpe-preach, alam nila, chismosa rin ako eh. Alam nila, sinungaling din ako minsan. Alam nila, nakakapagmura ako, may bisyo din ako. So how can I preach the Word with all my imperfections? Listen to the gospel. The Spirit of the Lord is upon me. Bakit sa kabila ng maraming sinasabi, ginagawang hindi maganda, na ipagpatuloy ni Kristong magpahayag, magturo ng mabuting balita, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya. Come, Holy Spirit, and help us to preach the gospel. Pero wag nating kalilimutan ang salita katulad ng pananampalataya na walang mabuting gawa, patay. Remember, the Word of God became flesh and lived among us. Si Kristo ang salitang nagkatawang tao na itinuro sa atin kung paano tumulong, magmahal, magpatawad, magmalasakit. Kaya sa pagpatuloy ng misa natin, mga kapatid, manalig kang buhay ang salita ng Diyos. Ginagabayan, iniingatan, tinutulungan at nililigtas ka ng bawat salita ng Diyos na pinakikinggan mo, na binabasa mo. Kaya, wag na wag mong pagsasawaan, wag mong kalilimutan na maniwala at sumunod sa sinasabi ng Biblia. Buhay
ang salita ng Diyos. Buhayin mo at isabuhay ang salita ng Diyos. Amen.